Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Finally, ito naman yung ating pag-uusapan. Actually, it's more like a national concern na. Because everybody is talking about it. No? Siguro sa lahat ng pagkakataon, ito yung dapat nag-unite ang buong Pilipino. Bakit? Kasi guys, ang pinag-uusapan natin dito is kabanyaman. Okay? Ngayon, kanina, medyo napahapyawan na natin tong topic na to. Pero, ngayon, bibigyan na natin siya ng konteksto. Linaw. May part ng discussion natin today na magbabacktrack tayo ng konti. Okay? Para maintindihan natin, saan ba nanggagaling itong sinasabi ni PRRD? Sabi nga niya sa kanyang post dito, I'm just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. Sorry. I don't want the military to go to a coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kasi hindi ko kaya na. Diba? So this is about the funds ni Congress na wala tayong makikita kahit anong liquidation available online, whether sa mga websites nila, okay, ng Congress, whether House of Representative man yan o ng tawag dito ng Senate, mas lalong-lalo na sa COA. Okay? Napakita na natin yan in the previous video. Pero, sandali lang. Bakit nga ba naging classified ang information na to? Okay? Actually, I've been trying to look for it, no? Kaya lang nagkakaproblema po ang website ni House of Representative. Anyway, so napakita ko na to sa previous nating video dahil po dito sa concurrent resolution number 10. Okay? Ayon nga dito, it's maintaining the prevailing system of the accounting and liquidation of the respective budgetary allocation for each member of the Senate and House of the Representative as classified. Okay? And consistent with applicable accounting and auditing rules. Ngayon, kung maaalala nyo guys, back in 2013, by the way, ito, nangyari to guys, 2011. Ayan, no? Kita naman, no? 2011 siya. Itong resolution na to, it was introduced by no other than dating Senator Ping Lacson. Okay. The only way for you to liquidate is by certification. So, whereas in recognition of the delicate and unique nature of the function, operational, and organizational structure of the Senate and the House of Representatives, the Commission on Appointment in the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification. So, sabi nga dito ni dating congressman, now attorney Harry Roque, nung panahon niya daw sa Congress, binibigyan lang daw sila ng pera and then you just have to sign somewhere. They are given cold cash, 700,000. Sa kanya, 700,000. Nihintay ko nga yung ibang mga i-reveal niya no? About sa mga ginagawa rin ng ibang congressman na nag-aano ng mga projects na may nakita rin tayo sa ano ni Miss Sas. May nag-approach sa kanya, nagkwento, nag-share na grabe daw ang requirements sa mga kongresista sa kanilang mga project. Saan? Sa kanilang mga distrito. Kaya nga hindi ko guys maintindihan bakit may mga vlogger na pinagtatanggol itong mga taga House of Representative na hindi naman botante sa kanilang distrito. Yun na nga hindi na nga botante, hindi pa sila residente. Diba? So alam nyo na.
Ayon din dito, duly signed of each senator and member of the House of Representatives that such amount allocated to each member of Congress as part of the maintenance and other operating expenses were utilized or expanded in the performance of their legislative function. Gaya nga guys na napag-usapan natin before, dito naintindihan natin, kaya pala, ang dami-daming nagsisiksika na makapasok sa loob ng Congress. No? Whether ikaw ay senador o whether ikaw ay nasa House of Representative. Siyempre, pag nasa Senate ka, mas malaki di hamak ang iyong pondo. 'Di ba? Kumpara sa ikaw ay isang putyo-putyong congressman. 'Di ba? Kumbaga ang isang pondo ng senador, 3 hanggang 4 ang napopondohan naman sa loob ng House of Representative. Ayon nga rin dito, resolve as hereby by the Senate, the House of Representatives, that the prevailing system of accounting liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and House of Representatives as classified. Sino-sino yung involved dito? Ngayon, dahil nga nangyari ito noong 2011, naalala niyo yung nangyari ng 2013, nagkaroon po tayo ng PDAP scam. Sino naka-discover ng PDAP scam? 'Di ba? Sino naka-discover ng PDAP scam? Modus operandi, the PDAP scam involving funding a ghost project that were funded using the PDAP funds or of participating lawmakers. Ngayon, kung may proper liquidation na nakikita natin, sa tingin nyo magkakaroon ng PDAP scam? Kaya natanungin ko, do you really think magkakaroon ng ang PDAP scam? Mangyayari ang PDAP scam? Prior to 2011, ano-ano yung mga naging fund scam? Ito ba naging bunga ito ng concurrent resolution number 10? Sakto, may whistleblower to. After ng PDAP scam, ano pang scam ang nangyayari sa loob na hindi natin alam? 'Di ba? The police will specialize in trading agricultural products, frequently use the procurement of agricultural inputs in the propagation of the scam. Either her employees would write to legislators requesting for funds for the implementation of particular project, farm inputs, or a legislator would indicate to DBM, a particular recipient agency of his or her PDAF funds that would be pre-selected by Napoles. Once received, this is how forwarded to the DBM, which would then issue a special allotment release order or SARO, indicating the amount deducted from the legislator's PDAP allocation and later a notice of cash allocation given in the recipient agency. The NCA would then be deposited in one of the foundation's account, and the funds withdraw in favor of JLN group of companies. The fund would then be split between the POLES, the lawmaker, the official of DA responsible for facilitating transfer of funds, and for good measure, the local mayor or governor. So, ang dami nilang pinaghahatian. Ang dami naghahati-hati rito. And come to think of it, gaano katagal nilang ginagawa to? The JLN group of companies offered a commission of 10 to 15% against funds released to a local government unit, recipient agencies of PDAP funds, while the legislator would receive a commission of 40 to 50%. Wow. Against a total value of his/her PDAP. Dito, lumalabas, ang pinaka-highest si Bong Revilla, 1 billion. So, 50% niyan, Antimano, 500 million. Diba? Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bongbong Marcos,
'Diba? Pero yung kay Bongbong Marcos, no, kay PBBM, na-clear to. Hindi daw siya kasali diyan. Imagine niyo, yung mga involved lang, definitely kasi PDAF scam nga eh. Ang na-involve lang dito, walang iba kundi mga nasa Congress, mga taga-Congress, senador at saka kongresista. Ito yung naging epekto ng concurrent resolution number 10. Diba? Meron pa nga pinost dito si Ms. Sase. Sabi niya rito, Representative Binay, Mr. Speaker, we are in receipt of message from the Senate dated August 24, 2011, informing the House of Representatives that the Senate on even date passed Senate Concurrent Resolution number 10, entitled Concurrent Resolution Maintaining the Prevailing System of Accounting and Liquidation of Respective Budgetary Allocation of each member of the Senate and the House of Representatives. Journal to, guys. Ito yung pinaka-part ng journal. Yan o, sino tumanggi sa mga congressman noong 15 Congress na panatiling classified ang accounting and liquidation ng mga budget ng bawat isang senador at congressman? None. Silent. Mr. Speaker, I move for the adoption of Senate Concurrent Resolution number 10. Deputy Speaker, is there any objection? Silence. The chair hears none. The motion is approved. Senate Concurrent Resolution number 10 is hereby adopted. Diba? Kahit ang mga nangangampanya ng transparency ng government spreading na sina Akbayan, si Bayan mo na, ay hindi nag-object sa classified ng kanya accounting at liquidation. Basahin ang karamihan legalized corruption na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nakapost ko kay Mrs. eh. Hello, Mrs. Talamak po ang corruption these days. I'm a contractor in Mindanao. Kumuha po kami ng projects under DPWH. Dati 15% lang ang commitment namin sa congressman. Ngayon, nasa 30 to 40% na po, Mrs. Commitment meaning SOP, yan po yung binibigay namin sa kanila para makuha ulit ang government project. This is not new to me. Gaya nga na naikwento ko sa inyo, guys. I've been doing construction. I've been doing contracting works since ko pa. Whether private or government ang aming nahahawakang project, walang ganitong klaseng arrangement. And when I came back here, alam ng friend ko na ako I was at one point in my life ako po ay nagkaroon ng connection sa construction. I even plan to open a construction firm here dahil may mga kakilala tayo, kaibigan na mga engineers, no? And willing naman silang gaya nga na sinabi ko, meron akong sinalihan na hindi ko naman pwedeng sabihin, brotherhood, sisterhood, ganyan. Puro mga engineers sa mga kaibigan ko doon. Pwede kami mag-open, guys. Kinausap na nga ako ng isang kaibigan kong arkitekto na nasa Dubai eh. Mag-open daw kami ng project management eh. 'Di ba? Kumuha kami ng mga project dito sa Pilipinas, sa UAE, sa iba't ibang bansa. Sabi ko, wala naman akong problema sa ganyan. Ang tanong ko lang, paano nga namin gagawin? Sa kami magtatayo ng opisina dito ba sa Pilipinas? Mag-open kami ng office sa Dubai? Or what? And yung mga magiging clientele namin, mainly mga Middle Eastern countries and part din of course ng Asia. Now, nilapitan ko ng isang kaibigan, in-offer sa akin ng mga project ng DPWH. At ito, guys, hindi to bago. Marami na akong nakausap na contractor. Ganito ang kalakaran nila, guys. Ganyan na ganyan. So, yung sinasabi ni Idel about sa DPWH, at one point, may katotohanan yung sinasabi ni Idel doon. Kung tutuusin, guys, itong mga project na to, no?
Ganito ang sistema nila, yung pagkaka-explain sa akin no, ng isang contractor. Yung mga congressman pala na yan, mga kongresista na yan, tatanungin nila yung mga mayor under sa distrito nila. Oh, ano ba ang pagkakapera natin diyan? Hindi naman ganoon. Ano mga project na kailangan? Ganito. So si mayor magpo-propose ngayon kay congressman. Siyempre may mga sarili silang engineering, di ba? So magpapalagay sila ng BOQ, papagawa sila ng BOQ. O, anong kailangan kong gawin diyan? Papagawa tayo ng ganito. To, congressman, papagawa tayo ng mga ganito, bla bla bla. So mismo sila, hingi sila ng budget. May budget na sila para dyan. So definitely, yung pagpa-price nila doon sa sa BOQ nila na ipinapasa, no, para makakuha sila ng budget para doon sa project, definitely, alam na nila na overpriced na yon. So yung margin na yun, yung margin sa overpriced na yun, sa kanila yun. Kaya ganyan ang hinihingi nila. Between 15 to 30% to 40%. Diyos ko kami guys, yung mga hinahandle namin project sa Dubai. Alam niyo ba kung magkano lang nakukuha namin doon? Mataas na yung 5%. Never kaming umabot sa 10. Diba? O doon ko sasabihin niya to, halimbawa, sabihin ni contractor, nakuha siya ng project kay DPWH. 10 million yung budget para doon sa, halimbawa, sa kakarampot na kalsada na yan o pavement na yan o ano pa man, di ba? Ngayon, sa 10 million na yan, na-overpriced na yan. Okay? Hindi naman pare-pareho yung ano kasi iba-ibang ang tawag dyan, iba-ibang una, pagka nagpatrabaho sa probinsya, ang binabayaran mo sa mga empleyado mo is provincial rate. So, hindi nagpapareho ang provincial rate at saka dito sa mga nasa Metro Manila. Trabahante pa lang yan. Presyo ng materyales. Kaya hindi uniform eh. No? So, hindi ko alam kung paano ina-approve ng gobyerno natin yung mga proposals, yung mga BOQ, ng mga humihingi ng pondo para sa project nila sa kanilang distrito. Diba? So yung kwento ko, hindi kwentong kutsero, ibang tao na to, same lang yung sinasabi namin. 'Di ba? Ito pa. Sabi dito, hi po Miss Sas, my husband po is a policeman soon to retire, God willing. Pension reform for men is an open, never-ending topic in our household, especially that my father too is a retired PNP. Though it's imperative given the scenario of a fiscal collapse in the future, if such reform is not done, but it is disheartening to know na ang laki pala ng pera ng Pilipinas na nakabudget sa Kongreso. Yes! Ang sabi dito ni Sas, tama po yan, mag-asawa at anak ng Philippine National Police, malaki ang MOE ng Senado at Kongreso. Just for this year alone, yan ay 18 billion. Guys, 18 billion. Nakakatulog pa ba kayo? At yan ay walang liquidation with resibo. Ang bawat isang senador at isang congressman, certification lang ang kailangan para masabi ang MOE ginastos yan. Tama ba yan? Diba? Oh, mga senador. One with statement of Cebu Bloc and Bohol representatives in support of Speaker Romualdez. Martin Romualdez. Ito bang si Speaker Romualdez first time na maging speaker? O hindi naman? Itong mga kongresista natin, imbis na pa tumayo para sa mga kababayan nila na nire-represent nila, ang ginagawa nila, mas pipiliin nila yung House Speaker nila. Well, then and good. Sabi nga ng isang comment dito kay Ms. Sas, I'm a CPA and I agree with your understanding on substance over form. Effectively, their funds are confidential. Diba?
Oh. Ngayon, punta tayo dito kay PRRD. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. He's wallowing. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit, ano niya si Inday. Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yun, Mayor. Tama. Kasi mas galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni Lower House Head Romualdez. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law, by the Constitution itself, not in mere regulation. Constitution, the right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko. Pinaganda ko ang Davao by all means. At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Compare it with your city. Now, yung confidential fund ni Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino bayaran, sino ang kailangan bigyan niya nag-surrender. Hindi na dala sa livelihood ng istorya na you have to wait for a program of livelihood. Huwag mo akong... Anyway guys, so ayun, at least may idea na kayo. Saan ba nanggagaling itong hamon ni PRRD na sa Senate at saka sa Congress? Well, basically sa Congress. Unang-una sa lahat, napakatagal ng panahon. 2011 pa yun. 2023 na tayo. So imaginein mo kung ilang taon na yung dumaan na hindi natin alam saan napunta
anong pinagkagastusan ng mga taga-Congress sa pondong ibinibigay sa kanila ng taong bayan? Ano ba ang napapala natin sa ginagawa ng Congress? 'Di ba? Hanggang ngayon, sobrang tinetry ko, no, intindihin. Bakit nga ba naging productive pa nung panahon ni Apo Lakay na tinanggal niya ang Congress? Sa mga salita nga ng mga dilawan, na-regain daw natin ang democracy simulang na ibalik ang Congress. Ngayon ba masasabi niyo yan? Na ngayon lumalabas na yung mga nangyayari at ginagawa sa loob ng Congress na hindi alam ng mga tao. We're very naive. 'Di ba? So ngayon napapaisip din ako, baka itong Makabayan Block na to ginagamit din para sirain si VP Sara. Ang hindi nila pinaghandaan, yung pagbabackfire sa kanila. 'Di ba? O ngayon, alam niyo ba kung gaano kamahal ng military, police, si PRRD? Ultimo yung pinsan ko na nasa army. Parang nakalimutan yata na pinsan niya ako. Ganon nila kamahal si PRRD. As in. Ito yung mga taong kayang kalimutan ang kahit ano para kay PRRD. Dahil pinakita ni PRRD sa kanila nung panahon niya na inalagaan sila. Mula sa military hanggang sa mga pulis. Inalagaan sila ni PRRD. Kaya alam niyo yung mga pulis at saka mga militaryong nakabase sa Davao City, sarap ng buhay. Again, dahil alaga sila ni PRRD. Pero marami akong mga nakausap doon na kahit alaga daw sila ni PRRD, hindi sila pwedeng pasiga-siga. Dahil mismong si PRRD ang pumupunta kung saan sila nakastasyon. I remember this one story, no? So I was talking to this taxi driver and I was asking about something. And para nga sa kanya, one of the most remarkable story na na-witness niya kay PRRD was merong paloko-loko daw na pulis yata, ganyan. May nagsumbong mismong sa bahay ni PRRD. Ang ginawa ni PRRD, nagbihis, umalis kasama yung nagsumbong. So, tinanong niya yung pulis kung totoo ba yung sinasabi nung nirereklamo. Hindi tinotolerate ni PRRD ang abuse of power doon. Ay di nakatikim siya kay PRRD. Hindi niya pinatay. Walang ganun. Talagang pinagalitan daw ni PRRD doon sa harap nung nagreklamo. Simula nun, tsaka si PRRD, rumoronda yan. Whether sumasakay yan sa taxi, dala motor niya, o siya mismo yung taxi driver. Umiikot yan sa Davao City. Kaya mahal na mahal ng mga Davaoenyo ang mga Duterte. Dahil sa inumpisahan ni PRRD. I doubt it na meron kayong ganyang mayor. Diba? Yung pagtakbo ng mga Duterte sa Davao, hindi na siya para mangampanya eh. Sure shot na yung panalo niya eh. Kaya yung sistema ni PRRD, inadapt na rin of course ng mga anak niya. No? Mula kay Inday down definitely kay Mayor Basti ngayon. Tanong, pag naglagay pa ba ng mas mabigat na pressure si PRRD para lang, simple lang eh, hinihingi lang naman dito sa Congress, ilabas niyo yung mga libro niyo. Pakita niyo sa taong bayan, paano niyo ginastos ang pera ng kaban.
18 billion just for this year. Di pa ba tumatayo yung mga balahibo niyo yan? 18 billion? Ilang tao ang nagugutom para lang merong may bigay sa inyo? Gaano lang kayo karaming nabubusog dyan? Tapos ayaw niyong ilabas? Dami niyong programa, pero ayaw niyong ilabas kung paano niyo ginagastos? Diba? Masama ba yung dinidemand ng taong bayan sa inyo? Masama ba yung hinihingi sa inyo na ibuksan niyo yung mga libro nyo na kesyo accounted naman? Ayun naman pala eh. So, bakit hindi nyo buksan? Diba? Puro kayo sigaw ng transparency, good governance. Simpleng yan, hindi nyo magawa. Which is yan pa yung pinakamabigat. Diba? Na ipapaalam nyo sa amin kung paano nyo na ginagastos yung kaba ng bayan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Kung kayo guys, tatanungin ko, worth it pa ba na nagsasakripisyo tayo na magbigay ng contribution sa gobyerno kung may mga ganitong branch of government na hindi man lang mapakita sa atin kung paano nila ginagastos ang kaban ng yaman? Diba? Kaban yaman, nakakalungkot, parang okay. Parang napaka-hypocrite naman ng mga politiko natin. Ang lakas magsalita ng transparency, good governance, bullshit. Hindi mapakita kung anong. Ewan ko guys. Parang sa totoo lang, the more na tumututok tayo sa politics sa Pilipinas, the more tayo nadidismaya. Na sana kung malinis, no? Ang BIR, kung habulin ng mga taxpayer, ganun-ganun na lang. Pero ang COA, hindi man lang habulin ng ang Congress. Bakit nila inaalaw yan? Bakit nila hinahayaan yan? Yung bang resolution na yan, constitutional pa ba yan? O unconstitutional na yan? Actually, may binabasa pa nga lang kaming case kanina, no? May case presentation. So, there's this one ordinance na tinawag na unconstitutional because of the demand of ng ordinance. So, hindi nag-take effect. Parang inano nila na hindi mag-take effect yung ordinance na yan because it's unconstitutional. Sabi nga ni PRRD, unconstitutional yung hindi nyo pagbigay ng information sa taong bayan, lalong-lalo na kung pera nila yan. Only in the Philippines, guys.